Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jeffrey Butin, founder of the Filipino Science Hub. So, noong isang taon po, na-meet natin si Dr. Maria Victoria Magayon of Taytay Senior High School. And sa pagkakataon po iyon, naibahagi po niya sa atin sa kung paano po niya ginamit yung research training program ng Filipino Science Hub to come up with a research curriculum for Taytay Senior High. And ngayon po, isang taon simula nung magkita tayo, ma'am. It's good to finally be able to visit Taytay Senior High School. Maraming salamat po for having me here. Magsisimula po ako, ma'am, sa isang tanong. Kamusta na po? Ano na po ba ang recent developments sa Taytay Senior High School Science Research Program a year after natin magkita? Ayun. So, kung naalala niyo, Doc, na sinare ko nga sa inyo kung ano yung DNA ng STEM research ng Taytay Senior High. So, actually, pang 6 batch na ngayon. So, last year, nagkaroon kayo na sa amin ng online consultation after tayo nagkita. Nagkaroon kayo ng online consultation. Ang naging performance po noon ng mga bata because of the consultation sa inyo, meron po kami 10 research project na na-present po sa research conference. 6 po doon ay sa Lasal. Sa Lasal Dasma po yung 4 at 2 po sa Lasal Manila. Tapos meron po tayong 4 sa Ateneo na poster. So, yun po ang naging, kumbaga nag-harvest po tayo ng maganda na kumbaga, kung titingnan po natin, ang Taytay Senior High is a regular school, senior high school. Pero yung performance po ng mga bata because of that DNA, napaka-useful po siya talaga. Yung confidence ng mga bata, nakikitang-kita po talaga. Na hindi lang sa, kumbaga yung aura nila, but yung outputs. Yun. So, napaka-prolific po, ma'am, noong buong taon. So, maraming salamat po sa pagbabahagi sa kung ano po ba yung kinapuntahan ng mga natutunan ng mga estudyante through the PhilSci Hub Research University Training Program. And kanina po, ma'am, sa pagkakumustahan natin, nabanggit po ninyo sa akin na bukod pa po dun sa conference presentations, meron pa pong mga exciting development when it comes to product development out of Taytay Senior High School's research program. So, would you mind sharing some of those recent developments po? Ayun. Yun nga po, kasi talaga naman po ang capstone kasi talaga is designed na solve problem in the community. Ang Taytay po is known for textile industry. So, kumbaga po, saan pa ba po kami titingin na ano? So, mostly po, sa curriculum namin po talaga is more on environmental awareness through using circular principle. So, dahil po doon, may mga project po ang bata na related po sa textile waste. So, isa po yon na nakita ng ating local government kasi napaka-strong po ang collaboration and support ng local government namin dito in terms po ng research. So, at nakikita rin po nila kasi sa mga post namin sa page namin kung ano ang ginagawa. So, dahil po doon, isa sa mga project nga po doon is yung textile waste, naging composite board. So, ito po yung, kasi naging naging speaker namin nung science fair, isa sa mga counselor. So, isa rin po siyang environmentalist, kaya nakita niya ang potential. So, nasa research din po siya ng waterways. Yun din ang focus nila. Kaya nung nakita niya yung project, ay napaka-potential nito. So, nung nagkakaroon na po ng negotiation, yung between local government and DOST, ang Taytay Senior High po ang pinag-present ng possible solution.
So ito po yon yung composite board out of textile waste. Cotton po ito, textile waste. Ito po ay, meron po itong DOST testing. Pumasa po more than standard yung kanyang load bearing, tensile strength niya. And this example of how Taytay Senior High School came up with these products, making use of locally abundant materials na meron rin pong environmental relevancy is an example of how high school research, this is an example of how high school research in science can make an impact. At ang maganda pa pong feature of all these developments is that supported siya by the community. May support from the local government unit, meron ding support from the local offices of the Department of Science and Technology. So, ma'am, thank you so much for sharing this. Meron pa po ba kayong gusto may bahaging iba? Yes po, actually, bukod po dyan, talaga kinakapitalize po talaga namin yung textile waste sa aming sa mga research project ng mga bata kasi ngayon po talaga ang problem. And, So, and may- Taytay actually is po, known to for be textile industry, yung po ang kabuhayan ng bawat bahay po dito ay nananahid. Isipin nyo yung waste ng textile na mapupunta sa waterways. So another good element po na ginagawa nila dito sa Taytay Senior High School, much of the research projects that they work on, meron po talaga relevance sa local industry. Yes po. So sa mga textile waste po, meron na po kami various project or prototype. Katulad po nito is craft paper po out of textile waste. So meron po. Dahil po dun sa problem na yon, isa rin po sa mga namin sa research is yung natural fiber. Yan. Ito po ay out of agabi po ito. Ito po ay out of corn husk. So yun, yung po ang namin, gusto namin ng eskwelahan namin ay maging source din po ng solution dun sa problem through research. And again, I think that Taytay Senior High School sets a very good example po of how research at the high school level can make an impact to the community. So, Ma'am Vicky, last question lang po for you. Given all these developments, you have already produced 6 batches of students who have been trained in research and development. Kasi may development part eh. Where do you see Taytay Senior High School's research program going into the future? Ang ini-envision ko siya na maging, alam mo yun, yung sa university, mayroon siyang tinatawag na incubation. Apo. Hoping makita nung sa policy maker Apo. na andito yung brilliancy, yung freshness ng idea Apo. na pwede nilang pondohan for incubation purposes. Okay, so you want for it to be a research and development incubator. Yes. Incubator of a bunch of ideas. Correct. Okay. And I think what's quite promising po about the research curriculum that you have established is that meron po nakikita natin yung support ng local government. Yes po. So, kudos po to the Taytay, is it the city po? Taytay, it is Municipality. municipality. Actually, yung nakikita nyo, yung itong venue natin, ito yung funded ng local government. At kanina nga sabi ng ating PSDS, 3 nang may ganito. Isipin nyo, dati po wala kami. Nasa Kayo po ba hallway. yung kauna-unahan? Yes po, kami po yung kauna-unahan nilagyan ng STEM lab. Apo. Tapos ngayon yung 2 school meron na rin. Dati po sa hallway kami. Lab. Naglalaboratory using Apo. doon sa ground. Apo. Ngayon, ang ganda na ng aming facilities. Opo, it's quite impressive po for a high school research lab. So, pagpupuhay po sa Taytay Municipality para po sa inyong patuloy na pagsuporta sa research and development projects po ng ating mga mag-aaral sa Taytay Senior High School. And, just today din po, we signed the memorandum of understanding
So, bali na formalize na po natin yung partnership between Taytay Senior High School and Filipino Science Hub. And more. And more. And matagal na po kasi natin itong ginagawa informally. But then this time around, mahaba-haba po ating pagsasamahan. Magsisimula na po ang mas pinagtibay pa nating samahan para po masigurado natin na yung kalidad ng pagtuturo at pagsasanay sa ating mga mag-aaral ay mas mapapagyabong pa yung kanilang kakayahan when it comes to research and development. So ako naman po ma'am, gusto ko magpasalamat po sa inyo kasi since 2020, you have been actively participating in almost all Filipino science Hub initiatives because you really wanted to upskill. Yes. Right? So gusto ko rin pong i-highlight na yun pong commitment na pinakita ng mga gurong kapareha sa inyo, ng mga huwarang gurong kapareha sa inyo, napakalaking difference po ang nagagawa nyo sa buhay ng ating mga mag-aaral. And with the stronger or the strengthened relationship between Taytay Senior High School and Filipino Science Hub, makakaasa po kayo na magkakaroon din po tayo ng programs intended for STEM advisor training and development. So yun po ma'am. Yes po. Gusto ko lang magpasalamat po kasi kumbaga yung team ninyo from scratch ako wala. Tingnan nyo naman how confident yung mga estudyante kanina. Kinikilig po talaga ako kung paano nag-evolve itong mga wala po talaga silang experience sa research. Kasi kukunti lang po sa kanila ang galing sa science class, hindi high school. Wala pa talagang background. Yes po. Pero kung titingnan nyo kung paano sila kanina mag-present sa inyo, sa harapan nyo, sa isang scientist, yung confidence nila, parang na ako as teacher nila, enough na sa akin yung, kumbaga, nawawala yung mga pagod. Opo. And kahit mo ng generation natin, ma'am, na nag-aaral tayo, wala naman kasi talaga pong accessible na training when it comes to research. And that is how PhilSci Hub intends to change the game. Yeah. In that, kami po mga Filipino scientists and engineers from different STEM areas and from different parts of the world, we're coming together para po talaga may share sa mga estudyante. This is what it takes to be a researcher. Ito yung essential skills that you need to have to be an innovator in the future. Kasi, yun yung sabi nga po nila, start them young. Kasi ganun po yung nangyayari sa mga bansang progresibo. Bata pa lang po, may training na po sila nakukuha. Pero, hindi po ito magiging successful kung wala po talaga support from teachers like. Kasi hindi po pupunta sa amin ng mga estudyante kung wala rin po pagkabay galing sa mga guro. So ito po talaga ang samahan, binubuo natin ay pangmatagalan kasi ito po ang kailangan natin sa Pilipinas. Yes po. Sana dumami, yung mag-multiply. Kasi, alam mo, natutuwa kasi ako dun sa mga material nyo. Kasi nakapsulate niya talaga kung ano yung mga competencies o yung skills. Na alam mo yun, di ba? Inaano nga yung curriculum natin masyadong malawak. Pero ito nakapsulate niya. Yung skills na kailangan mo lang para sa specific, sa scientific research, ito na yun eh. Wala ka ng ibang ito na siya. Buo na siya. And yun po kasi yung beauty behind Filipino scientists coming up with training materials. Kasi yun po yung ginagawa namin sa pang-araw-araw na buhay. So yung practical explanations kung paano magagawin yung research, I think maganda din pong involved na rin yung demographic ng mga scientists. Kasi hindi po siya yung formulaic teaching na nasa book. Correct. That students and even teachers find it hard to relate. So yun po, we are really democratizing research and development. Yun, na maging relatable siya sa kahit sinong Pilipino from any box of life. Kaya, kung titingnan nyo nga, because of that formula na binigay ninyo, sa 6 batches na yon, sa kanila walang nauulit na. Yan po ang mga ilan batches ito na kabilaan ko yan eh. Ang last 2 batches po dyan, wala pa dyan, hindi pa kasali. Pero karamihan po dyan ay research and development, prototype ang nila. Senior high. Alright. Ma'am, maraming salamat po. And then, magbabalik
bumabalik tayo kada taon kasi every time magbabakasyon ako sa Pilipinas, I'm sure na meron po tayong araw para magsama-sama uli at makapagturo pa tayo sa mas maraming estudyante sa mga mas bata pang henerasyon ng Taytay Senior High students. So, with that, ma'am, maraming salamat po for having us. It's always a pleasure and cheers to a long and sustained collaboration between Filipino Science Hub and Taytay Senior High School. Thank Salamat you po, po. ma'am. Thank you sa ating binding At it is grateful po ako na pinili niyo po ang Taytay Senior High na i-sacrifice yung time niyo sa bakasyon niyo. Ay, the pleasure is ours po. That is like the reason why Filipino Science Hub exists. Maraming salamat po. And so like with that, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. And nawa po ay mas marami pang maging ehemplo kaparehas ng Taytay Senior High School at mga guro kaparehas ni Ma'am Maria Victoria Magayon. Happy New Year po sa inyo lahat at I'm looking forward po sa buong taon na pagsasamahan natin na puno po ng mga proyekto para sa ating mga guro at mag-aaral para sa iba't ibang areas ng science, technology, engineering, and mathematics. So, malugod po, paglilingkod sa inyo ang Filipino Science Hub in 2025. Salamat po!